Good morning, everyone. Good morning. I'll be continuing the discussions of my co-reporters. My topic is Science, Technology, and Society, or SPS. So, ang difference is katong itang describe sa akong mga group kanang specific siya kanang mga ways kanigin wala kasabol na siya ma-approach. Manang SPS, broad kaya mga buwan na to. SPS, meaning is Monte Simondales. So, what is SPS? Science, Technology, and Society is an interdisciplinary field that explores the relationship between science, technology, and the broader social context in which they exist. So, ay yung timanan sa SPS, nag-focus na gina siya sa three domains sa science, sa society, o sa technology, and how they interact with each other. So, question, isa may kalinian sa SPS o sa PE. Sa kayo pang PE gani? People, environment. Ang kalinian nila is ang PE, nag-focus siya sa atong effects sa environment siya mismo. Atong mga, kabantay ka sa atong mga topic na PE is more on our effects sa atong, for example, the effects sa humans, sa atong environment. In which, there is sa STS, nag-focus siya sa kung saan impact din sa atong sa science mismo may impact sa atong sa PE kaya humans impact sa environment. Kaya ito nag-i-expound later na idea. So, how do we incorporate STS and instructional strategies? STS encourages students to understand the interconnections between scientific knowledge, technological advancements, and societal impact. So, kabantay mo sa questions na to sa mga isa. So, saan ba sa recordings na to? Kung nito sa impact sa mga advancements or mga technology sa science atong life. For example, katong sa Age of Enlightenment, sa Renaissance period, ang impact ato nila ng mga tao sa atong life. Kung wala siguro sila na, katong wala sila nag-innovate, wala na yung atong Renaissance ka period, wala nagyapon ko sa Dark Ages ka, wala yung technology na atong igulitan ka lang tulog sa ilang. Wala nag-invalid din niya ang tulog ka domain. Kanang tulog ka domain ang science, technology, o ang society, interconnected din na siya. Dira sa SPS. Teachers aim to make learning meaningful and relevant by demonstrating how science can affect everyday life and society. So, since one man ng SPS kanang inquiry-based, ang teachers ay may mag-serve lang as a guide or facilitator sa atong learning by presenting or demonstrating real-life scenarios or real-life problems para po ma-immerse ang mga students ba kay later iba yung active learning kanang murag pag yung na-experience na kay experience na ng murag mas dali din yung maritain, dali din yung maritain. The key features of the STS approach are contextual learning. One, lessons are trained around real-life issues and challenges that involve science, technology, and society. For example, sa physics, natin ginatawag nga renewable energy. Then, karon natin ginatawag ng mga EV or mga electrical vehicles. So, kung sa may yung sa may implication sa toong society. For example, ma-reduce ba ang carbon emissions since nanay EV, nanay electrical cars, nanay mga cars na rin na mo gamit o kanang petroleum or kanang mga gas. Unang kanang mga i-open nga avenue sa SPS tapos mga i-kwan niya ang critical thinking sa mga estudyante kay since we are living in a society nga kanang nakita yung impact yun ba? Another is inquiry-based approach. The STS approach encourages students to ask questions, explore problems, and engage in scientific inquiry. Ganun mga why or how questions. For example, kanang sa biology, kanang ginatawag kanang magbuo na ka ng embryo ba gawas sa technological standpoint, hindi siya nga advancement, hindi siya nga improvement. Pero sa ethical, sa tao, okay na ba na siya magulang man good implication is ma-obsolete na mga women cases. Pwede naman ito magbuhat o pwede naman ito makagrow o buo ay kanang embryo outside of the pero sa may implication na nasa ako ka. O gani ang mo kaya inquiry based approach. Masang mo lang nindot kaya ng STS approach kay murag na
kung mo ba siya kayo sa society sa ako, connected with the society, mga siya approach and decision making. Students are encouraged to think critically about the social and ethical implications of scientific and technological advancements. So, na naman kayo critical thinking, mo pa-develop mo na yung decision making skills and your ethical part. Tama ko na siya really. For example, makaya mo pili na po sa science ka exclusive SPS approach. Maulat po na siya sa different subjects. For example, sa English. So, saan na ito pa incorporate sa English ang STS? For example, the incorporation of AI in creating or making stories. Pinood ba na siya ang story? Ang ginawa sa mga or sa art po, mga AI art, pinood ba na siya mga art? Like, ano ba? Ang implication ba sa ito ang pagbalingon na kanang ay ang art, mga AI artist ka nang guaranteed na siya sa reviews na mga artist or mga designs sa tinood na siya mga art. Kung hindi na mahulog ang critical thinking o ang impact sa anong technology, sa science, sa atoang society. An example of professional strategies in using STS approach, mga case studies na i-mention ni Ms. Pamor Caderina. Kanang case studies na maghatag ka o kanang specific gani nga scenario or specific na event para isabihan or para i-analyze. Muna itong mga implications sa antibiotics, for example, antibiotics. Dito na siya invention sa mga tao. And if wala na itong antibiotics mga sa tao, debate, sakto ba mga kuhan? Sabi ko, for example, sa debate, the STS approach is okay ba nga mag-push ka sa renewable energy or hindi? So, paano ito ang decision making o ang critical thinking skills ka na. Project-based learning is ito, say na kay Ms. Pamor and problem-solving activities. Hindi necessarily na problem-solving activities, one lang siya na numbers. Pero solving issues like global warming as a student, mahulog yan na siya as problem-solving activities. And the benefits of the STS approach, it engages students since it is a holistic approach. My experience sa pagdanan, labi na sa society at mga nasa palibot, it engages us. It piques our curiosity on solving problems such as global warming or climate change. Promotes critical thinking, encourages active participation. We are all affected by our environment. So by piquing or drawing the attention or the curiosity of our students, it encourages active participation. Gusto man po sila na sila i-dugang, sila i-ambag para ma-lessen ang problem work. So, ako yung isang wala po na nung-grade is molding kanang good citizens. Since kabulo naman kasi implication sa inyong gimabuhat, kabulo naman sa inyo kayo, kabulo naman sa buhaton in terms of kanang preserving the environment or preserving or kanang managing the societal impact of your doing. And sa lack of science and technology are deeply embedded in society, not separate from it. They shape our lives and in turn our lives shape our engagement with great science and technology.